Yung tanong, nung nagtanong, ang sabi niya, bakit may mga korap na nakaupo? Siguro mga kababayan, dapat tanongin natin, sino ba yung ating mga binoboto? So dapat doon pa lang sa pagboto, bumoto tayo ng hindi korap para hindi maging korap ang gobyerno. Pangalawa, kailangan natin pong i-depoliticize yung mga anti-corruption agency kasi very politicized eh. Ina-appoint ng Pangulo, so kahit may corruption yung presidente, vice-presidente, kahit sino man, politicized. So gawin nating citizen-led ang mga corruption agency. Taong bayan ang ilagay natin doon para walang bahid politika. Pangatlo, nasa konstitusyon po yung dynasty, anti-dynasty law, dapat self-executory. Dapat matagal na pong pinapatupad yan. Pero bakit hanggang ngayon hindi pinapatupad? Pati sina Vilma Santos, kung sino-sino, sina Villar, andyan. Dapat hindi pwede na may dinastiya. Kasi yan po ay nakakadagdag sa korupsyon ng ating gobyerno. Yung mga traditional politician, isa pa sa nagpapahirap sa ating bayan. Kasi mga kababayan, ang tinatawag natin dito, may nagsabi nga, predatory governance ang tawag dito. Yung mga programa, AKAP, AIKIX, tupad, wala namang long-term solution yan eh. Ano ba ang solusyon para ma-empower ang taong bayan? Dapat itong mga ayuda na ito, ang end solution, kailangan po i-empower kayo para magkaroon ng trabaho, para darating yung panahon, hindi na kayo aasa sa gobyerno at kayo na yung tutulong sa pamahalaan. Pero kung yung mga ayuda na yan, ay pampapogi lamang sa mga politiko, binibigay para magkaroon kayo ng utang na loob sa kanila, predatory governance po ang ginagawa dyan, para kayo ay manatiling mahirap, para sila ay iboto ninyo at uulit nang uulit lang yung cycle ng kahirapan sa ating bansa. Mayaman po ang Pilipinas, mahirap tayo dahil pinapahirapan tayo ng mga nakaupo sa pwesto na hindi lingkod bayan, kundi mga mandurugas.